po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay ang aawitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inakulihan, inirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay ang aawitin sa piging na handog niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa buon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang
pagdingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari yaong pagtatapat. At ang katarungan namay magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat, mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao.
Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat salungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin muna natin ang mga katabi natin ngayon. Good morning! Mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mainit at malakas na palakpak ng papurit pasasalamat. Na kasing init ng panahon, tayo po ay nasa 19th Sunday. 19 na linggo sa karaniwang panahon. And speaking of panahon, mukhang kitang-kita at damang-dama natin. Pero Lord, maraming salamat po sa mas mabuti at maganda ng panahon. Muli man nating nararamdaman ang tagaktak ng pawis natin dahil sa tindi ng sikat ng araw. Kailangan na po natin ito. Lalong-lalo na po ng mga kapatid nating magsasaka, mangingisda, at ng mga kababayan nating hanggang ngayon lubog sa baha. Alam niyo po yan. Katulad po ng mga kapatid natin sa Bulacan, sa Pampanga, kung saan tayo po ay nakapaghatid na rin ng ating tulong para sa kanila. Sa Bukawe, sa Apalit, sa San Fernando, sa Macabebe, tayo po ay sa awa ng Diyos nakapaghatid na ng tulong. God is good, good service sa ating lahat. Palakpakan natin ang bawat isa sa inyo pong mga tulong na ibinigay. Hindi man namin kayo nakakasama sa pagpunta, alam ninyo yan. Gaano man kaliit, kaunti, karami, kalaki, lahat tayo nagtulong-tulong para dyan. Pero alam niyo mga kapatid, kahapon, pagpunta po namin ng social service at ng Disaster and Relief Office ng Quiapo, pagdala natin ng tulong sa mga kapatid natin sa Talim Island, sa Rizal, sa Binangonan, kung saan 27 ang namatay sa pagtaob ng isang bangka. Alam nyo, bukod sa nakakakilabot na makita at madaanan po namin yung pinaglubugan ng bangka, nandun pa po yung bahagi ng bangka. Tumigil kami sandali at nag-alay ng maikling panalangin. Pero bukod dyan, ang mas nakakapanghina, yung kwento tungkol sa mga nasawi. Yung isa, katikista na kumuha lang ng requirement sa bayan para sa kanyang unang pagtuturo sa eskwela. Yung isa, isang dalagang magdedebu sa araw na iyon. Yung isa,
isang estudyanteng nag-enroll lang sa bayan at humabol pang makasakay dun sa bangka pauwi. May isang pamilya at ang mas nakakapakilabot, may isang tatay na susurpresahin lang niya sana yung kanyang pamilya sa kanyang pag-uwi. Kaya nung sinabi ng mga kapitbahay na kasama yung mister mo, hindi siya makapaniwala. Dahil alam niyang hindi naman siya uuwi. Dahil sa malakas na bugso ng hangin at ulan, natapos ang buhay nila. Nabawasan ang pamilya nila. Kaya alam niyo kagabi habang naghahanda ako ng homilya, nung binabasa ko yung mga pagbasa, lalo na pong ating ebanghelyo, parang nai-imagine ko, kaya siguro ganun na lang ang takot ni Pedro at ng mga alagad nung humangin ng malakas, nung umulan ng malakas. Kaya siguro ganun ang takot nila dahil natakot silang mawalan sila ng buhay. Nag-aakala silang mamamatay na sila. Nataranta sila para sa kanilang kaligtasan at para sa buhay ng kanilang mga kasama. At sa mabilis na pagkataranta nila, sabi sa ating ebanghelyo, sa sobrang pagkataranta at pag-aalala, hindi nila namalayan. Salungat na ang bangka nila. Sa sobrang nilang pagkataranta, hindi nila nakilalang si Kristo na ang nasa harap nila. Alam niyo mga kapatid, sa buhay, madalas walang napapala ang taong sobrang nag-aalala at natataranta. Alam niyo yan, siguro may ganyan na tayong karanasan. Sa sobrang pagkataranta mo at ikay lagi nag-aalala, sa huli, wala kang napala. Mas lalo kang nagkakamali, mas lalo kang napapasama. Kaya siguro may mga tao rin na nasasaktan at naiiwan dahil may hindi ka muna mabuting pinag-iisipan at pinagdadasalan. Ngayong linggo, kalma. Bawasan ang sobrang pag-aalala. Hindi ka rin minsan nakakatulong sa iyong mga kasama. Para sa mga taong mabilis at madalas mataranta, kung ikaw ngayon sa punto ng buhay mo, nandyan ka, nakatingin ka nga dito, nagsisimba ka, pero ang isip mo, ang puso mo kumakabog sa dami ng iyong alalahanin. Kung ikaw ay nandyan sa punto ng buhay mo, na ikay natataranta na naman at nag-aalala ng sobra, balikan mo ang kwento ni Elias at ng Panginoon sa unang pagbasa ngayon. Napakaganda. Lumabas ka at iwan mo na ang mga bagay, ang mga tao na sobra ng gumugulo at sumisira ng buhay mo. Kumalma ka, mag-isip at magdasal ka. Baka ginugulo ka lang nila. Sinisira ka pa nila. Iwan mo na ang mga bagay, ang mga taong sobra ng gumugulo at sumisira sa iyo. Kung paanong wala ang Diyos sa ating unang pagbasa, kung paanong wala ang Diyos sa malalakas na hangin, lindol, kidlat, minsan, wala sa ingay at salita ng mga taong sobrang mag-alala at ng mga taong mahilig magpataranta. Ang buhay na ligtas, maginhawa at payapa. Mag-iingat ka rin sa mga taong walang ginawa kundi tarantahin ka, pag-alalahin ka. Katulad ng magandang halimbawa ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma sa ating ikalawang pagbasa, tungkol sa kanyang sobrang pagkalungkot at pagdaramdam sa mga Israelita dahil tila nakalimutan nila ang magandang ginawa ng Diyos sa kanila. Katulad nila, minsan, huwag ka rin masyadong mag-alala sa iisipin at sasabihin ng iba dahil naninindigan at nananatili ka sa pagsasabi ng katotohanan at paggawa ng kabutihan.
Pinipigilan ka na nila. Nag-aalala ka na baka kung anong sasabihin nila, na baka kung anong iisipin nila. Kaya tuloy pati yung maganda at mabuti mong kayang gawin at pwedeng gawin, nawawalan ng kwenta. Ang mahalaga, sabi ni San Pablo, sa gabay ng Espiritu Santo at ayon sa batas at turo ni Kristo, hindi sa wala kang pakialam o wala kang awa, sadyang nagdadasal at nag-iisip ka muna para mas malamang na hindi ka magkamali at mapasama. Nung Biyernes naman, kasama ko ang formation na nagmisa doon sa Dalaw Nazareno sa San Miguel, Bulacan, sa parokya ni San Jose. Nakakatuwa ho doon. Pagdating nung sasakyan namin, pagbukas ko pala ng pintuan, inabot na kagad yung pabaon para sa akin. Napakainit ng pagtanggap, kasing init ng sinampalukang manok na hinain sa amin. Pero alam nyo, nung magsimula ang aking misa, dumilim na ho. Nagsimulang umulan, humangin ng malakas. Aaminin ko po sa inyo, habang tumatagal ang misa, lumalakas ang ulan at hangin, lalo kung natataranta at nag-aalala. Pero nabago unti-unti ang pag-aalala ko ng paghanga ko sa mga tao. Dahil kahit malakas ang ulan at hangin, walang lumilingon sa kanila sa gilid, sa likod, para lumabas. Walang nabawas. Lahat kasi focus sa misa. Dahil alam nila, kasama nila, dumalaw sa kanila ang Pong Jesus Nazareno. Hanggang matapos ang misa, hanggang matapos ang ulan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, sa harap ng Poong Nazareno, isuko mo na, ialay mo na sa harap ng Poong Jesus Nazareno ang lahat ng gulo at ingay sa puso't isipan mo ngayon. Ibigay mo na sa Kanya lahat ng alalahanin, lahat ng pangamba mo sa buhay na lalong nagpapahina at sumisira sa iyo. You live your life one at a time. At huwag mong kalilimutan, walang unos, walang bagyo, ang hindi natapos at hindi matatapos. Kaya huwag kang masyadong mataranta. Huwag kang masyadong mag-alala. Kumalma ka. Mag-isip at magdasal ka muna. Dahil ililigtas at ililigtas ka pa rin ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, karamay natin ng Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo sa mahabaging Ama ng may buong pag-asa at pagtitiwala. Ang ating pong itutugon, Ama, tulungan mo kami.
Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip na Jesus ang iyong mga alaga sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala kanila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Patuloy nating ipagdasal ang mga biktima ng mga kalamidad, trahedya sa ating bansa, ang mga kapatid nating bilanggo at katutubo, ang mga walang makain at maayos na tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Ama naming makapangyarihan, sa gitna ng mga unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sagipin na tulungan mo po kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga kapatid nating namatay sa mga kalamidad at ang kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kumalma, maniwala at magtiwala na araw-araw may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat.
Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organization ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at 5:05 ng hapon na susundan ng prosesyon. Pakiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw pong nagpapasalamat ang simbahan ng Quiapo, hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa patuloy niyong pagbibigay ng tulong donasyon, pinansyal at material para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Ang pinansyal na tulong po, yung nagbibigay kayo sa misa, sa online, sa ating parish finance office. Para po sa mga in-kind o material na tulong, gaya ng bigas, dilata, noodles, kape, tubig na malinis at sabon. Yung sabon, karamihan po sa bilangguan natin binibigay po yan. At yung malinis na tubig ay sa ating feeding program. Doon po sa ating Benedict Building. Nandun po ang opisina ng Social Service at Relief Office. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikibahagi, hindi lamang kapag may kalamidad, kundi sa bawat pagkakataon na may magagawa tayong mabuti. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.